Amen. Father, we thank you once again for this is a blessed hour as we continue to honor you. Bless your word, bless your servant, bless your people, Lord. Holy Spirit, move in a mighty way. We are fully dependent diha sa imo. Grateful kami sa imo, Lord, for giving us such a wonderful morning. Wonderful time, Lord. Ma-refresh ang among mind sa imong presence, knowing and believing you are the only source. You are almighty. You owns everything. We cannot afford, Lord, dili na mo maisip kung ang among kinabuhi wala kanimo. Asa ka kami karon. That's why grateful kay ang among heart, Lord. Nga by your grace, nasabta namo nga this is the most important journey sa among life. Mag-connect mi balik sa imo. Mag-submit mi sa imong kagustuhan, sa imong mga pulong. Therefore, Lord, I speak of your blessing right now to your people in this place. Bless also, Lord, those nag-attend through sa online worship. Even this morning, I pray for your touch, O God, of your anointing and healing to everyone. In the name of Jesus. Thank you, Lord. We give you praise. We give you glory in Jesus' name. Everybody say amen. Palakpakan na to si Lord. Come on. Wow. Hallelujah. Praise God. I believe that all of us are so blessed this morning. Amen. Praise the Lord for the brand new LED wall that we have here in front of us. Come on, give praise to Jesus. Palakpakan na to si Lord. Kung ikaw malipayon, nagpasalamat, kuyog ka natong tanan, praise God, no? Finally, no? Doon ay nagsaka gahapon sa ako at niyaging adlaw samtang nag-install siya, pastor. Nagpilit lagi sa wall. Inako, that's why LED wall. Nagpilit sa wall. Another nga gusto natong i-declare pagpasalamat, last Sunday nag-challenge ta sa special offering for the victims dito sa Bicol area. No, salamat sa mga cell groups o sa mga individuals nga nag-respond. I truly declare to every one of you nga nag-participate, I declare, receive your portion, the Lord will bless you. And you know what? The other day, nakapadala ta dito in the amount of 35,356. To God be the glory. No? 35,356. Amen to that. So amazing si Lord. Ang goal nga 42,000, gamay na lay kulang. No? And then Pastor JP Matondo, ang atong contact dito, grateful kay siya. Iyang gipabot sa ato ang pagpasalamat kay dako kay katabang. Dili lang di ay sa iyang church. Wala na ako na butang day, no? May mga pictures siya gisend sa ako. Ingon siya, Pastor, these are the pastors nga naka-avail sa inyong gipadala. So kagahapon iyang gidistribute and praise God nga nahimutang kabahin ni ana. Ingna imong katapad, you are a blessing. That's why the next time nga na opportunity, don't miss that opportunity. No? Kasi it's better to give than kita ang tabangan. Can I hear an amen to that? Mas gusto ko nga ako'y mutabang kaysa ako'y padadaan og tabang. Kay kung ako ang magsigtabang, meaning to say God is continually pouring out His blessing upon me, so I have always to think, mag-isip ko, Lord, kinsa pa'y mga people na pwede natong ma-extend sa tabang sama sa imong gidesign. And you know what? This is our ministry. No? Nag-enjoy ta sa favor ni Lord, nag-enjoy ta sa blessing ni Lord. Og mao ni ang pinaka-hate ni Satan. That is why kung mapansin ninyo, dili ing anak kasayon pag magdo sa ministry, labi na pag ginaingon nato, no, kanang maninuod na ka. Dili siya sayon. Nga naman si Satan ma-alarm siya. No? It's really good nga mag-declare ta, Lord, salamat, we have this place, we have this beautiful nga facilities kay mong gihatag. Unta, Lord, ang mga tao, mudagay-day na lang sila dinhi para mag-worship sa imo. But in reality, dili ingana kasayon. There is a kind of battle. No, where in fact, dili siya ordinary nga battle. It's not against flesh and blood ang atong battle, ang war nga atong gisudlan, but it's all about principalities. Og dili na siya lalim, dili na siya basta lang. You cannot take for granted ni anak mo nga
pakiglaban. Where in fact, ang imong pag-abot dinhi, grabe na siya ka, milagro na. Pwede nga daghan kag rason nga dili ka makaabot diri. No? And many at times we are being deceived sa atong mindset na feeling nato okay lang akong life, bisag dili ko maninuod kay Lord, dili ko magsimba, dili ko magdevotional, dili ko mag-cell group. Si Satan was will deceiving his people na okay lang. But in reality, there is a real battle. Kaya I'd like to congratulate everyone nga niya karon dinhi. Ingna imo katapat, congratulations that you are here. Amen. So this is not an ordinary thing, mga igsoon. Actually, this is a victory. Kadaugan nato ning tanan. That is why we position ourselves, no? Positioning ni. What is that positioning? Laying down the foundation, strong foundation. And what is our foundation? The Word of God. The only source, strong foundation is the Word of God. No? Bisag unsa pa nang niabot sa imong mindset na mga good principles, nga imong madungog, without the solid foundation of the Word, one day, dali lang siya mapukan, dali lang siya matumba, the moment wala kay solid foundation, which is the Word of God. That's why, sige nato, sultig yun, gina-share nato din sa atong taliwala, no? I'm so blessed as well, no, hearing the testimony of Ryan, no, Ryan Hall, no, nga, grabe ang iyang life has been founded in the Word. I took advantage for that young man sa iyang pag-abot diri sa church. Ingon ako, Lord, this will be my project. That this young man, dili niya ma-miss ang iyang pag-stay dinhi, nga dili siya ma-founded sa imong word. Because kanunay na akong ginasulti sa ilaha, silang mga GCM boys, tawag na ako sila, nga naa dinhi, praise God. Ina ko, you are just but temporary staying here. But that moment, that temporary time nga naa mo dinhi, what have you learned? What have you established really matters, because the day nga the Lord will bring you to your places, nga kanang final nga kumbaga destiny ni Lord sa inyo, sa mag-ikswag na mo, mulambo na mo, kay mo manay destiny natong tanan, how founded you are in the Word. That's my mission to them. And to all of us here, mauna siya ang atong gusto nga makita. That's why take advantage for this moment, nakitang tanan truly by the grace of God, naga-journey ta sa iyang mga pulong. Walay lain igsoon. Or in fact, this morning, samtang nag-worship ta, na ako din yung ako, Lord, unsa pa may pangayoon ako nimo? Niabot na ka sa punto ba nga, Lord, unsa pa may akong pangayoon nga di nimo ihatag? Unsa pa may akong gidream nga dili nimo pwede nga masupply Ginoo? And then my mind declares, wala na. Every dream, every word, everything nga akong pangayoon kay Lord, done deal na kay Lord. Amen. Can you join me by saying amen to that? Kasi si Lord, nothing is impossible kaniya. Can I hear an amen? Samtang nag-worship ta, I think about another 2,000 lot diha sa atong tapad. Join me. Because ingon ako, Lord, kining tanan nga area dinhi as we've been praying, Lord, amo ani, kami na mo gamit ani. Naigamito na po si Lord. Kinsa imong gamiton ni Lord? Inay mong katapad, gamiton ka ni Lord. Willing ka ba nga gamiton ka ni Lord? No? Ato na nang i-claim nga naman dako kayo ang pananaw na gihatag ni Lord sa tua. No? O gusto nato na mag-glorify si Lord, makit-an ang ebidensya in the last days. The church of the Lord will rise up. All the people will stream, mutanaw sila. And all the people will desire to be part of it. That is God's revelation. Kaya stay lang gyud tang tanan kay kabahin ta na nga history nga gina-build ni Lord para sa ato. And this is not just for here, but this is for life. Kaya this is my encouragement to you. Haom sa atong gusto nga i-share sa atong tanan this morning, ang title nato, actually, mao na ang iyon ako, last Sunday pa ni, nga message actually. But it was being preserved by the Lord to declare this morning. Because the title is all about moving on. Ingnay mong katapad, moving on. O padayon lang. Ingnay mong katapad, padayon lang. So, parehas lang na sa nga pulong, moving on and padayon lang atong gibinisaya. Kaya nga naman, daghan na kayong gibuhat si Lord nga nindot. O daghan pagayod nga mas daghan pa nga iyang buhaton sa unahan. Ingana gyud ang kamatuuran. Ang naana sa Bible, naana sa iyang mga pulong, og mao kana ang padayon natong ginadeklara sa atong kinabuhi. In fact, doon ito ka, major nga butang natong hisgutan in reality this morning. Real siya.
No, real, tinuod siya nga nagahitabo. No? Sama sa atong mga testimony, my life before nga wala pa ko'y relasyon kay Lord. How I encountered the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. And my life now, after I encountered Jesus. Sama ni ana ang reality sa life. Pabalik-balik lang na siya actually nga picture sa atong kinabuhi. No? And this morning, we'll be reading some scriptures from the Bible. Lailahi ni siya nga translation, pero the same verse just to give emphasis. Joel chapter 2, verse 23. This is the verse. Be glad, people of Zion, rejoice in the Lord your God, for He has given you the autumn rains. Autumn rains. Because He is faithful. Unsa man ang autumn rains, mao na siya ang nag-ulan kaniadto. And then He sends you abundant showers. Mao na siya ang karon. And then, both autumn, spring rains as before. In other translation, masabtan nato nga dunay specific na word nga iyang gi-emphasize din ha. Joel chapter 2 verse 23 sa ESV version. ESV. Ayan. Be glad, O Zion, O children of Zion, and rejoice in the Lord, for He has given us the early rain. Say the word early rains. For your vindication. Aron masabtan nimo, ma-confirm sa imo nga naa giday ang Lord. That's why Adonai gitawag na early rain. He has poured down for your abundant rain. See the word abundant rain. Are you ready for the abundant rain? No? Dili ni siya physical nga rain, kasi kung abundant nga rain nga physical, mubaha man na siya. Delikado man na. But speaks about the kind of God nga giserve nato nga source siya sa atong gikinahanglan. The early rain or the early and the latter rain, see the word latter rain. As before. Sa ato pa, walay undang. Nagpadayon. Kung si Lord nagpadayon, that will be our declaration today. Moving on, og padayon lang. Kasi si Lord nagpadayon, regardless sa any situation. So doon ay meditation nga atong gipamalandungan, where in fact we are so blessed, all of us nga nag-join sa National Convention, because usa ni siya sa powerful nga gideclare sa one of our national leader nga kind of message nga dapat masabtan nato as we journey. Very important nga do na tay understanding as we journey, because kung dili nato masabtan, kanunay nga adunay discouragement, dismayed, and one day we will be deceived by the enemy nga dili tinuod. Ang tanan drama lang, ang tanan char lang kumbaga. Dili siya dapat nato i-receive like that. The moment masabtan nato nga si Lord ay naga-work siya, nagatrabaho siya according sa atong present situation, aron dadon ta niya sa iyang design. Nagi-design si Lord para natong tanan. That's why kini nga verse nag-remind sa ato. Actually, portion lang sa Joel chapter 2, but kung atong basahon ang particular nga chapter ni ana sa Joel chapter 2, in particular diha sa verse 18 magasugod hangtod sa verse 27, ang iyang gi-emphasize na is all about the refreshing presence of God to His people. After all sa mga dili maayo nga mga panghitabo, doon ay gitawag na the land was being refreshed. Say the word refresh. Gikinahanglan na ito na, refresh. The Bible said, every morning, God is making new for us. That is, refresh. Kung grabe man ta, kakapoy kagahapon, pagtulog na ito pagkagabi, nagpahulay ta, pag mata mo sa buntag, dunay good morning. This is a refreshing time in the Lord. Attitude, very important. The way we perceive, the way nato nag-respond sa situation. Ingon siya din, the land refresh because the Lord is so concerned. Ingnay mo katapad, concerned kayo si Lord sa imuha. Nagplano siya nindot na magutang para nimo. And that is really true. Regardless doon na siya gi-allow na circumstances, pero excited si Lord sa
receive nimo kung unsa ang iyang giandam nga nindot. That's why kaganina sa atong praise and worship, we call for repentance. We call for asking for forgiveness because that is very important. So that we will be refreshed. That's why seryoso ta ni ana. Igsoon, seryoso ta nga nagadil sa sala. We never take for granted ang sala. We hate sin. We love the people, we hate sin because God hates sin. O paano ka makarecover sa sala? By simply asking for forgiveness and asking for and declaring a repentance. After that, there is a refreshing time na kay Lord. That's why makita natin sa itong gibasa, ingon siya, be glad, O children of Zion, and rejoice in the Lord your God. Dili ka maka-rejoice, dili ka maging glad, dili ka malipayon kung doon ay guilt feeling nga gidaladala nimo. Dili ka maka-worship kay Lord kung nakahibalo ka nga nakaimaot nga gihimo nga wala nimo gi pangayon og pasaylo, dili ka maka-worship kay Lord. The only way nga makababag sa tao nga di maka-worship kay Lord kaba mo sin. Bisag unsa nimo ging karis nag-worship the Lord, let's declare the glory of the Lord. Adili siya mag-ana ra gyud because that person is bombarded na siya sa tanang mga sayop, mali sa iyang kinabuhi nga feeling niya wala nay resolution. And don't be deceived again. Ayaw pagpaling niya sa enemy. There is that quick solution in the Lord. Unsa man ang quick solution? Confess, ask for forgiveness, claim His word. Kanayon, amen. So that walay makababag sa imo nga mag-raise sa imong hands, mag-declare sa song kay Lord, mag-dance before Him, because by faith and by His grace, the Lord is telling us, be glad. Magmalipayon ka. That's why atong gikondisyon atong mind na coming over during this Sunday is all about Sunday celebration. Tingnan imong katapad, it's a celebration. So dapat mag-celebrate ka sa goodness ni Lord. Mag-celebrate ka sa forgiveness ni Lord. Mag-celebrate ka sa blood ni Jesus nga gi-pour out niya para nato so that we can now approach into His throne of grace. Kay kung kita lang, dili. Kanunay lang ta magpinitin siya kung kita lang. Kung tanaw na natong gibuhat, pagsulod pa lang nimo dinha, murag maulaw na ka kay Lord. Lord, maulaw ko sa imo, makasasala ko. But si Lord is saying, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. The moment ka na siya nga word mag-sink in sa imong mind, sa imong heart, then this challenge of the Lord in this verse, be glad, O children of Zion, and rejoice in the Lord our God. Can I hear an amen? Tingnan imong katapad, rejoice in the Lord our God. Why there is that, kumaga, ngano mag-rejoice man ko? The same question. Why mag-rejoice ko? Look at this verse. For He has given the early rain. Meaning to say, kay gipanalanginan ka na sa Diyos. Tanan ba nakareceive og panalangin? Then rejoice. Mayroon ka, pastor, kulang pa to. Ayaw sa, kay nagpadayon pa si Lord. Dili siya limited lang dito sa previous, but ingon siya, the early rain for your vindication, He has poured down your abundant rain. Say the word again, abundant rain. Grabe ka progressive si Lord. Both ang early rain o ang latter rain, kaya niya i-connect regardless sa imong gitawag na present condition. Mao to kumbaga ang mag-inspire sa imo. Paglingi nimo sa imong kagahapon, maot. Pero pagtanaw nimo sa imong kaugmaon, pagkanindot. Ang problem karon naka in between. But God is telling you, and I believe, today this is the word, ingay mong katapad, just move on. Para maabot nimo ang future, maabot nimo ang gi-prepare ni Lord nga gitawag na latter rain. So it's about time for us to understand the ways of the Lord. Kay ang atong Ginoo, again and again, ang ginadeclare nato, He is Almighty God. Dayag kaniya ang tanan. Bisag dili pa nimo isulti, nakakita siya sa imong kondisyon. Before nag-open imong mouth to pray, God knows everything. So pastor, nahibalo naman ang Ginoo sa tanan akong ginangano mag-pray pa man ko. Prayer speaks about your relationship with God being built. Gibuild nimo ang relasyon. Because communion and communication is very important.
That's why pag nasubo ka, tell it to God. Pag nasuko ka, give it to God. Pag nalipay ka, give it to God. That is all about relationships. Ayaw lang dayon sa tao. Sa Ginoo gyud kay siya ang una nga nakasayod o nahibalo unsa ang imong gikinahanglan. That's why this morning, let me give you these 3 stages. Move on sa tulo ka stages. It's all about padayon. Number 1, move on from the early rain. Do not be satisfied. Nanay panalangin, padayon kay napay daghan. Ayaw lang ka kontento diha. Uy, okay na ni. Okay na lang ni. Naanak ko din sa church. Okay na ni. Nagsimba ko. Naanak ko taga-Domingo. That is just an early rain the Lord has given you. So the challenge is, move on from the early rain. Do not be satisfied on those mga patilaw o mga introduction pa lang. Ingnay mong katapad, nagsugod pa lang si Lord. Sa imong family, there's so much nga giandam ni Lord. Padayon. Sa imong ministry, early rain pa lang ang atong nasinati. Kanunay nato ginadeclare, this is just but a small cloud. Whenever I give the testimony to the pastors na ako'y privilege mag-speak, mag-share sa mga lugar nga akong madtuan, kanunay akong ginasulti, si Lord, He just give us or given us the small cloud. Ang uban, masyak na sila, Pastor, na nakay 300 ka congregation, dako na para sa amo. Yes, but this is just but a small cloud. Na yung mga people, mag-iyon sa imo, grabe naman ang imong kinabuhi, malipayon, grabe kanindot na. Small cloud pa lang ni kay Lord. Ganuman, early rain pa lang ni. Amen? Kaya the moment dili na ka magkontinto sa ingana lang, but you desire for more in the Lord, then God will bring you to that another level. Dili lang sa imong ministry, but sa imong ministry and all areas of your life. Gipatilaw ka pa lang ni Lord. Manila pa lang imong naabtan. Baguio pa lang imong naabtan. Doon na pa'y Singapore. Doon na pa'y Thailand. Doon na pa'y Bogota, Colombia. Doon na pa'y US and many other places. Pero sugdi sa din sa Pilipinas. Adto isa ang Britanya. Adto isa ang Dapa, Surigao. Para dili ka maging stranghero sa imong dapit nga diin adunay mga turismo. Because si Lord, He is a progressive God. Yes, nag-rejoice na ta, nagkalipay na ta, nag-celebrate na ta. Pero again, this is just the beginning. This is just but the early rain. Amen. Sa imong cell group, wow, ubay-ubay na ta. Pila na mo? 12 na. Oh, let's start to build 144. Kaya nanatay 12. And God is telling us, there is more ahead. And you know what? Kinsang nagahatag o early rain? Si Lord. Siya ang naga-provides. Siya ang naga-open of doors of opportunity for us. And the moment ato nang gi-embrace, and we are telling God, Lord, thank you for this, and we rejoice with this, but Lord, prepare us for the next level. Kinsay ready for the next level? When you encounter and experience the early rain, and you rejoice, kabalo ka mo handle, kabalo ka ng early rain, para sa ako, patilaw lang. Kana bang testing lang ba? Si Lord, nasa nga na nga pamaagi, sulayan doon ako ni. Gitistingan niya si Abraham eh. Gisulayan po niya si Joseph. Gisulayan niya si David. Gi-allow niyang circumstances just to test the heart. Of course, kahibalo si Lord, what's going on? But kahibalo sad si Lord, paano niya i-rescue yung manak. But for these people, nga ma-realize nila unsa ilang kondisyon sa heart. Kaya kung maging honest lang ta, o positive lang atong outlook, balikin ninyo. For some time, gipialan ka na ni Lord og money. Pero kung positive yung approach ka, Lord, grabe no, kung ma-recall na ako, ubay-ubay naman ganito Lord, no? Pero na-fail ko Lord, pero Lord mo bawi ko. Ayaw pagtuloy-tuloy nga ma-discourage. Mag-smile ka kasi that is a powerful life experience and lesson. Kanayon, amen. Na yung mga relasyon kaniya to, nga atong gisudlan, nga nag-fail siya, Lord,
asa ko dapit dito dapat ayuso, no? Ayaw ka discourage to the point nga, ingon pa nila, magsumpa na gyud. Di na gyud ko mutuo anak nila. Tanang lalaki, ing anak na gyud na sila. Ayaw tawon damaya, kay dunay maninuod nimo. No? Ingay mo katapat, ayaw pandamay. No. Positive lang ang imong approach niya, mga igsoon. Nag-business ka kaniadto, na-fail, mag-learn ka, mag-rejoice ka. Thank you, Lord, for those learning. One day, Lord, pagpiilan ko nimo, lahi na ang akong pamagi. Gika na sa imo. And I'm sure the Lord will given you another many chances. Why? He is a God who is full of grace. Amen? Na kay mga promises nga gihatag kaniadto, na-fail, wala nimo natuman. Grabe, naglabay ng pila ka katuigan, grabe, nagsaad ko. Ang tendency, pag negative yung approach, maulaw na ka, mahadlok na ka, mutago na ka, di nakapagkita, that is the way of Satan for you, nga tuluyan ka mawala kay Lord. But the moment you take it positive, then you will recover. Ingay mong katapad, the early rain. So let's go to the second stages. Move on in a lack or during the lack of rain. Kay dunay mga panahon nga ga-expect ka nga dunay ulan, pero walay ulan. So sa imong buhaton, ingay mong katapad, move on from the time or from the lack of rain or the winter time. Dili ka mo stuck din ha, kay walay ulan, wa na kay buhaton. Walay panalangin, di na ka mulihok. The more ka nga mag-move forward. Kay nga naman, Lord, dili ni nako portion. Lord, kaning kanunay lang walay kwarta, dili ni nako portion. Ayaw pag-stuck din ha, ayaw tuuhi nga, maogiday ning guhit ng palad nako. Mao na giday na among pamilya. Lisod, pigado, luoy. That is not the plan of the Lord for us. Kanayan, amen. Kasi din nga area na di siya ang moment nga uga. Way ulan. Sige lang kag tanom, wa may nitubo, wa may ulan. Naga-expect ka, wa niabot, kay wa pay ulan. So sa imong bahaton, just move on. That is why very relevant ang atong topic karon. Padayon lang. Na-fail ka sa mga every situation, gawas diha sa mong sitwasyon, gawas diha sa imong area, kay naay giandam si Lord sa imo sa unahan. Kaysa magbalik-balik ka. Ang pinakalisod ka na bang, unta, mubalik tong kaniadto. Uy, lisod na. No? Yesterday is yesterday. Kay dinha siya nga area, kung sa practical pa lang, dinha ang kadaghanan nga wala gyud nakaahon. Kay sigig pangandoy kadtong mga kaniadto unta mabalik to, di na to mabalik igsoon. But as you look forward in this place, God is telling you, I have prepared something wonderful sa imong life. Palakpakan nato si Lord. Kay mauna ang life actually na gusto ni Lord atong masinati sa atong pag-enjoy ning kinabuhi. Winter time is the time of establishing. Time of learning, time of reminiscing, time of receiving, lesson learned from the Lord. And after that, get ready for the next stage. During nini nga panahon igsoon, daghan kay dinhi ang dili maka-move on. Og mao ning gina-break nato even this morning, na some of us here, nga sige kag balik-balik sa imong kagahapon, nga di nakaganahan mo plano sa imong ugma. That is a deception from the enemy. Every time na gina-allow si Lord, because again, we are not in control, but God is in control. Can I hear an amen? Since dili ta in control of any situation, all we need to do is to, by faith, we have to move forward. Even during na murag walay abot, walay tubag sa mga prayers. Ang tubag, no. Ang tubag, wait. Wala pa yes nga tubag si Lord. But nevertheless, keep on praying. Keep on praying. Keep on believing. Keep on receiving. Keep on trusting God. Amen. Kaya nga naman, iandam ka ni Lord sa ikatulo nga stage. What is the third stage? Move on to the latter rain. Go on and move forward
because there is more. Tingnan mo nga tapa, there is more. Og mao ni exciting sa atong life. Paglingi nimo di murag wala man, pero pagtanaw nimo sa unahan, naalagi. Doon ay saad si Lord, pagtanaw nimo walay impact, walay effect sa imo, pero as you look forward, na ay makita nimo in your spiritual eyes. That's why when I begin to decide for myself to always look forward, lahi ang dagan sa akong kinabuhig zone, excited. Gina-confirm ni Lord na sa mga mentoring nato, national conference, meditation of the word, na always visualize what you want and connect it to the word of God, what God wants for you. The moment ka nang duha mag-connect, in just a matter of time, igsoon, mahitabo. Kabubuton ba sa Ginoo nga mulambo imong kinabuhi? Imo bang plano pod nga mulambo ka? Gamay rin nag-amin murag di ganahan mong kalambuan Baliko na ko para makuha ninyong punto. Kabubuton ba sa Ginoo nga mulambo imong kinabuhi? Nagplano ba sad ka nga mulambo ka? Pag mag-abot ng duha igsoon, I tell you, pag nag-abot ng duha, pangandam na lang. Tanan nga gi-visualize nimo nga mahitabo nga nakakonect sa kingdom ni Lord, God is going to grant that. Nothing is impossible with God. Usahay ang atong gina-virtue sa nothing impossible with God, mga problem nato, nothing is impossible with God, sulbaron lagi na niya. Sakit, nothing is impossible with God, sulbaron lagi na niya. Pero usahay ka itong mga dream nato, aspirations nato nga beyond na sa atong comprehension, murag dito, dudahan na nato nga, kini, murag, dili siguro ni mahitabo. Appeal na igsoon, package deal. Why? There is a verse kaniyang atong gibasa, there will be coming the abundant rain. The latter rain will be great sa former nga rain. Ang latter rain. O kano sa mahitabo ng latter rain? In the last days, now is the last days. That's why the moment na revelation si Lord sa ato sa iyang church in the last days, the more ta naging excited. Kamo mo na yung mga tao karon nga di sila excited sa last days. Nga naman, ang ilang ipangandaman, tribulations. Nakaibulo ka, sa katapos ng mga dalisod, kay nang kinabuhi, grabe yung mga paglutos. Di ang tanang Kristohan na kulbaan. Kinsa mo may excited magserba na? Mismo, ang imong pamilya, ang imong silingan, lutoson ka. Ay, kung maunay mensahe sa last days, di na lang ta mga lagad, oy. Di na lang ta maninuod. Lisod man na ang last days. No, sa prophecy zone in the last days, the church will rise up. Ang kalisod, naara diri, ang church dili maapektuhan. Ganahan ka na? Magtanaw ka sa mga tao, unsan man nilang kinabuhi. But ikaw, gi-uplift ka ni Lord, gi-lift up ka ni Lord. Why? Nag-serve ka sa God of impossibility. Tanan nga gi-dream na to, gi-desire na to. Pag nag-connect lang na sa kingdom ni Lord, again, get ready. Kabo mo kaniadto nga nung ato mga dream wala siya nahitabo because disconnected sa kingdom. Gusto ka magdato pero di ka ganahan mo support sa bulaton sa Ginoo, disconnected sa kingdom. Gusto ka magkasakyanan pero dili magamit sa bulaton sa Ginoo, disconnected na po sa kingdom. Na kay business pero wala labot si Lord, disconnected sa kingdom. So unsay nitabo sa business, dili kay anak kanindot ang dagan. We learn from those previous rain. Ang tawag ni adto katong rain sa pagsugod. But now that we learn by the grace of God, are we learning? Nag-learn na ba ka sa mong experience? Ikaw kaniadto gipilang kag relasyon na palpak, naka-learn ba kaniadto? And now you are getting ready. Di ba? Na kay ka-relasyon kaniadto, abi nimo kamo nagyod pero sila man di ay. So unsay nitabo sa imo? Di na ka mangandam. Maglakaw ka, murag wala na kay ginikanan. Nga naman, bigo sa pag-ibig. Nga naman, siya gyud unta, siya gyud tugyod, siya ragyod unta para na, unsay siya ragyod nga sila naman.
move on. So dapat ipakita nimo nga na misgid niya. On the more ka mangandam, because God is preparing something great and wonderful for us. That includes all areas, igsoon. Ang best lang na itong example sa relasyon, kay mo na makapakilig sa ato. Pero sa tanang aspect, the same principle nga ginahatag ni Lord sa ato. So get ready for that abundant rain. Get ready for that latter rain. But still, mag-move on ka, dili ka gyapon ma-stuck dito because there's so much nga gi-install ni Lord sa imo, nga mo na tong testimony kagaya ni Ryan, testimony na tong tanan. The moment the Lord is going to pour out His abundant rain on you, get ready to become a blessing to many. Dili siya dapat ma-stuck lang sa imo. Ma-compounded lang sa imong blessing. Dapat ready ka. Kaya ang managtiayon, magsabot sila. Grabe na nga blessing ni Lord. Mag-asta, Lord, how can we help others as you reveal to us your people? Amen? And these are the things igsoon nga gusto ni Lord masabtan nato all areas sa nga life. Kay balot na magdo sa sacrifice. Kay one of it na example nato, wala nato giplano, but last Sunday nag-challenge ta sa tanan. O humana ta nag-giving, humana mo naghatag sa inyong ikanapulo, mga offering ninyo. But there is a call to help others. There's a call to help those victims sa bagyong Christine. Where in fact, our president, naghimo siya executive order that November 4 is the day of mourning for the victims of Bagyong Christine. Grabe giday ang damage. Wala kay tanapiktuhan physically. But when the time is being called for those again, because that is a sacrifice, okay? Kaya gina-emphasize na ako ni sa inyo. For those na nag-respond for that challenge, for those who have give their token, I'm not talking about the amount of money, but the gesture nga imong gihatag. It's either 10 pesos na, 20 pesos na, 100 pesos na, 1,000 pesos na. The Lord sees the heart because nag-respond ka. Take that challenge, igsoon. Because God has enabled us. Doon ay couple din nga pagkagabi nagatod sila. Pastor, kulang to among gi-offering kagay na, among dungagan. Nya pila man wa mi kay baw pastor. Aun sa man ni, alkansiya na mo na pastor. Pila man ikaw lay bilang pastor, ako pay gitagaan og kuan nga magbilang. Wa mi kay baw pastor, basta amo nang ihatag. So nagproblema ko primero kung ako'y magbilang ani, mabuntagan ko ani. Uy, inako na yung mga GCM boys. Boys, ale. Bilangan ninyo ni. In just a matter of 30 minutes, huma nagbilang. And it's not a small amount of money. Because alkansiya to O wala gud siya na alkansi nga iyang gihato diri. Bisan alkansiya to. Even sila as couple na-shock sila, ingana day kadako, pastor? Katunga sa inyong gideclare. Mo na inyong gideclare, pero mas sobra pa. Gidouble ni Lord. Palakpakan na to si Lord ni Ana. Why? Because the moment you understand sacrifice, and the moment you understand that you're being blessed by God by faith, dili pa gyud nga anak ka bless, pero by faith there's coming abundant rain, then dili nalisod para sa imo. Kana mga patilaw pa lang. Kaya doon ay mga test nga mga unplanned siya, pero pwede nimo i-grab ang opportunity. Wala siya sa plano Pero pwede ka maminaw sa Holy Spirit. And the moment mag-act ka, dedicate it to the Lord. Not para mailhan ka, mahibawaan ka, kinsa ka. No. Para makita ni Lord ang kondisyon sa imong heart. That's why kung mapansin ninyo, when we enter this journey, kining discipleship, mapansin ninyo, wala na kayo may nagahatag din og, oy, salamat kay Mr. Kuan, nag-donate og litson, kay sister, wala na tani ana. Because why? Gusto na mo si Lord mismo, blessing you as you do it for the glory of His name. Pakpakan na to si Lord ni Ana. Kaya ayaw mo kasakit nga wala na mo ginamention during sa Thanksgiving nato, sa atong anniversary nga, uy, nag-donate si Kuan, naghatag siya,
wala na namo nag-mention, but truly, we pray for you and say, Lord, bless this person, bless this couple, bless this family, Lord. We want you, Lord. Gusto na mo, Lord, ikaw mag-bless sa ila as they gave their hearts to you. Okay? Kaniadto sa traditional pang-practice nako ay kana ang di nako pwede imis. No, tanan pangalan, pasalamatan nato si ko, nag-donate og 5 pesos, si Mr. nag-donate og 10 pesos, tanan na. Kinsa pa, basig wala malista tong kuanan, di na tumusimba karong Domingo, kay wa nimo gi-acknowledge. Humanata adto nga era. Amen ba tani ana? Just to make it clear to all of you, para wala tay gina raise up din hinga pangalan, not even us, kay kami instrumento ra gid mi ni Lord. Unwilling instrument of God. Only Jesus. Ingay mong katapad, only Jesus. Praise God. Nagkahiusa ta din ha, so therefore we can go farther sa atong mga buluhaton. So move on to the latter rain, go on and move forward because there is more. Again, declare this prophetically sa imong katapad, there is more ahead. That is a prophetic declaration. Philippians chapter 1 verse 6, this is a faithful word of the Lord. It says here, being confident of this. Can I have that? Being confident. Masaligon gyud ko niini. Nagrely, nagsalig ko ani. Mao ni akong pundasyon. That he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. That verse alone, enough na para nako nga mag-serve kay Lord. Because after all, i-carry ramang gihapon ko niya. Lisod nang nagpabugata, kapoy man na. Di na lang ko magpabugat. Magsabay na lang ko. Because after all, gisugdan niya sa ako, ipadayon man gid ni Lord. Kay kung nagpadayon naman lang ko, magpadayon ko nga malipayon, mauswagon, og malambuon. Kay naman po'y nagpadayon nga nagbaguod, ay di ko ganahan adto. Naman po'y nangalagad nga, ay bahalag lisod, basta kay matinumanon, kapoy to. Langit manggihapon to. Kay wadi man ni isyong kaluwasan igsoon. Napaba mo diha? Kaya mag-choose na lang ko dito ko sa malipayon, malambuon, madasigo na kinabuhi, kaysa nagpadayon nga nag-aginod. Mag-abot manggihapon ta sa langit. Pero ang problema nimo, og dugay pa kang mamatay. Dugay ka pang mag-antos. Wa magiusan nato diri nga ganahan naman mamatay. Amen. Bisag nag-antos di pagyud ganahan mamatay. Oy. Okay? Kaya ang kinabuhi precious kayo, but you have to choose. Magpili ka. After all, na ang verse, i-sustain ka ni Lord. So dito na lang ko sa other side nga mag-experience sa yung abundant rain while nag-serve ko kay Lord. Og mao na nga atong journey zone. That's why, by the grace of God, kami dili gid mi gusto na makakita nga na GCM family nga hangtod sa hangtod maglisod. Every time makakita mi, mag-pray mi sa inyo, Lord, lamdaging huna-huna. Og dunay chance maka-speak mi, maka-storya mi sa inyo. Dunay chance maka-guide mi sa inyo because at least ubay-ubay naman ta dinhi. At least klaro na sa atong tanan. Okay? Dili pwede nga daghan na nag-una. Nguban, grabe, kalayo ra kaayo. No one is left behind. Pero ayaw po pagpabira kanunay. Kay basing na nagbira sa imo, maputol po ang PC, babiyaan na lang ka. Okay? Kaya nga naman, samtang ginabira ka niya, birahon man sabud nimo siya. Magbinirahay mo, ang PC dugay maputol. Pero kung samtang gibira ka niya, nagpagaan ka, nagtuman ka, naminaw ka sa advice, one day, kanang nagbira sa imo nga nakatagamta naghayahay, maging level nimo o even masurpass pa na nimo kay mao man ang atong destiny. Amen to that. That's the verse. Philippians 1:6. Another promise verse nga gihatag ni Lord sa ato, Isaiah 29 verse 17. Look at this verse. In a very short time, ingnay mong katapad, short time. Will not Lebanon be burned into a fertile field, and the fertile field seems like a forest? Grabe, no? Sa gamayng panahon, lisod. Pero pangandam, kay nga naman, kanang lisod, maturned na, mupadulong na sa usa ka field. Fertile,
and then mahimong forests. Kinsay ganahan ni ana? Nagsugod, wala pa, pero bantay ka. Bantay ka. Kay nagsugod ka nga wala, pero nagpadayon ka, nga madasigon, kanang walang-wala karon. Pagtanaw ni mo sa unahan, perting daghana na. Mao na nga atong journey igsoon. Kaya okay lang nga nag-start og lisod. Okay lang nga naghilak sa pagsugod. Pero kanang hilak, balihon na ni Lord og sige nagkatawa, kalipay, og mahimo na siyang blessing sa uban. Palakpakan nato si Lord. I-claim nato na nga promise ni Lord. Kaya okay lang nagsugod, sige pa-advise, sige hilak, okay lang nagsugod eh. Pero please naman, ayaw lugaya. Kay basig mauga ang luha. Kay delikado ra ba pag ang luha mauga? Mahimo ng muta. So dapat makarecover ka. And then out of that recovery, you have to prepare. Because again, according to this prophecy, mahimo siyang forests. Pag forest na yan, daghan na mag-interest. Daghan na mamangha. Daghan na magkaroon og manifestation sa ilang life na pwede gyud di ay. And si Lord, kaya niya buhato na alang sa iyang mga anak. Can I hear an amen to that? The last verse so far, Zechariah chapter 10 verse 1. Sa ASB nga version. Because in this particular verse, clear ang word nga gihatag nga gusto na to emphasize. Zechariah 10:1, as ye of Jehovah reign in the time of the latter rain. Meaning to say, sa panahon nga abundant siya, padayon ka nga mangayo sa rain from Jehovah. Meaning to say, that rain of wisdom. So that abundance na moabot sa imo, makakonect gihapon sa iyang purpose. Can I hear an amen? Even of Jehovah that maketh lightnings, and he will give showers of rain to everyone grass in the fields. When I meditate on this verse, it speaks about people. Gipanalanginan ka sa Ginoo. Mangayo ka og ulan sa kaalam. Aron nga ang panalangin nga moabot sa imuha, kanunay siya nakakonect sa heart sa Ginoo. O kung nakakonect na siya sa heart sa Ginoo, dunay mga sagbot nga mabisbisan, mapanalanginan, mupadayon sila nga mag-uswag tungod sa imuha nga dunay abundant rain o dunay rain of wisdom gikan kay Lord. Ganahan ba ka na nga kinabuhi? Gamiton ka ni Lord out of that abundance nga ibot sa imuha. That people will come to know the Lord Jesus Christ because sa imong pagiging example and model of using that abundant rain of blessing nga gihatag ni Lord sa imo. O definitely mauni siya ang kind of ministry nga gidesign ni Lord para natong tanan. Of course, like a farmer, ingon ang Bible, ikaw ang unang mag-enjoy sa imong abot. So ayaw kaadlok nga, sa ato pa Lord, kung imo kang padatuon, para lang din gihapon sa ila, not at all. Enjoy it. Ay na mo katapad, enjoy it. Pero think about how are you going also to be a blessing to others. Og din ha mo sulod igsoon ang atong ministry. That is why, confirmation after confirmation, we need the blessing material as we do the ministry. Nanginahanglan ta kwarta. O kanang kwarta nakakonek siya sa kingdom ni Lord. Gamito nato na to bless others. Kaya dili pwede nga wala kay kwarta. Ingna mo katapad, sis dili pwede. Brad dili pwede, Brad. Dapat dunay sulod kanunay. Og nakakonect na sa kingdom ni Lord. Dili kay para ilaron ka sa mga tao. Dili kay para nga ulog-ulogan ka sa mga tao para mo gawas imong kwarta. Dili, dunay wisdom na. Sa time nga dunay mo duol nimo, mangayo,
mga marayag and everything, dunay wisdom na gikan kay Lord. Amen? Kay kung walay wisdom, matingala ka, saya nga adtoy, nasayop na hinuon ko, nailad na hinuon ko da, naskam na hinuon ko, walay wisdom. Hinay mong katapad, kaniadto to, biktima ko. Kaniadto. Murag, nabiktima ta niya na, no? Pero salamat sa abundant rain ni Lord, or latter rain ni Lord of wisdom. Hinay ang imong katapad, salamat sa wisdom sa Ginoo. And the moment those blessings mo abot, first, mag-enjoy ka. Mag-enjoy mo sa family. And after that, pray and ask the Lord, Lord, I want to become a blessing to many. Kaya Lord, dili pwede nga wala, Lord. Lord, dili pwede nga zero, Lord. Because a lot of people, truly nanginahanglan sila, but I will be using those, Lord, para mo draw closer sila sa imuha. Pagka na sa Exxon atong ma-journey together, I believe, sayod na kayo ang ministry nato. Because the number one need of people today is all about their stomach need. Number one na nila. They don't care about message. They don't care about even spiritual life. Basta kay mapuno lang ang ilang tiyan. So ato nang gamiton as an instrument para the more na to mas-spread out ang gospel sa atong Ginoo. So sa atong buhaton karon, doon ay tulo din hika-lesson nga akong na-learn. No? 3 things. Number 1, move on from yesterday. Tingnan mong katapad, ang kagahapon, humana. Sige, ingnan, nakay katapad diha karon nagkinahanglan sa ani nga word. No? Ingnan siya, prophetically, ang kagahapon, humana. Yan. For some, murag dili kayo mo makarelate. Kayo, unsa man da ito? Pero naay individual day karon nga very relevant na sa iha pag ingnon nimo humana ang kagahapon. Number 1 nga lesson. Number 2, move on in the middle of. During sa time nga naa ka sa turmoil, suffering, you have to move on. During. So sa ato pa, never ka mag-stop. Number 3, move on to the things ahead because there is more. Did you believe that? Mauna atong future. So meaning to say, yesterday, during, and the future, you have to move on. Siguro mo ingon na imong katapad, oy, dili sa yun. Oy, dili nga na ka sa yun. Yes, I agree. I agree. Humanly speaking. But go beyond sa human. Look up to God. His grace is sufficient. Dili sa yun, imong i-comfort ang tao nga nasa sa problem. Dili sa yun. Real na. In fact, the Bible said, cry, those people who cry. Mourn for those who mourn. No? Kung naghilak siya sa problema, unya muadto ka kay mag-comfort, unya gahilak siya sa problema, ayaw siya paundanga og hilak. Ubani. Willing mo? Sis, unsa man ka sis? Unsa man ito? Hilak na lang po kakapil. Hilak man lang ka. Hilak po gani ka. Unya, humana. Kay humano na nato ni. Mag-istorya na dayon ta. Is that a good advice? Kaysa imo, undang naghilak. Uy, unsa man ka? Humubuon na ba? Di na mada, igsuon. Hilakig kuyog. Para mo balis siya imo comfort nimo. Uy, magmubuon na lang ta. Uy. Naluoy mong ko nimo. Nga di man imong problema, pero yung hilak magkakapil na ako. So, ingana ang compassion nga nasa akong heart. Pag naatay ana igsoon, real siya, I believe we can be of help to people. But of course, na yung mga specific na gyud nga area, as the Holy Spirit reveals, nga no need nga imong ibalik-balik. Na mga sometimes sa akong counseling session, kay balo ko, kini na-receive na gyud niyo, ako na gyud sa ingnon niya. You have to stop it and look forward because there's more ahead. Kana kong klaro na gyud. Kaya naman lagi usay nga, gusto pa giniya lambing-lambingon, in-nurse. Iyang in-nurse ba, panggaon, ang kasakit. Di ko gusto nga mga ning kasakit, ganahan, ko ni ini. Amo ba? Ikaw ra, di na kumukuyo gana nimo. Kaya we have to really move on. So what's the step nga itong pagabuhaton? Ingnay mong katapad, dream again. Is that a good advice? Dream again.
Kay basig nawala na tong mga damgo nga nindot. Kay nag-focus na lang ka sa imong sitwasyon. Open your mind, dream again. Tama, no? Unsa na yung dapat na akong bagabuhaton? Unsa man na itong mga nindot na gusto na akong bagabuhaton? I have to dream again. I have to speak it out and declare. And when you dream, this is my advice. When you dream, dream big. Dinagko na, igsoon. Amen? Nangandoy man lang ka, ginagmay pa, ay wala na, ay di na kinahanglan nag-effort. Ang gikinahanglan og effort sa damgo, katong mga dinagko nga mga damgo. Magpatukod kag balay, katong mansyon na. Kay kung musipyat na, di ginabahay kubo. Gamay ra na iubos, ana. Pero kung magdamgo kag bahay kubo, nasipyat man, wag kay balay. Kay ultimo bahay kubo, di man gimakaya. Idea? Ikaw karon nag-dream kag sakyanan, katong pinaka-topmost na nga sakyanan. Ay, okay. Kung tagaan ko ng sikanhan nga tag 35 mil, okay ra ko ana ay. Og wa gi kay mahatag kay mao ra man gito imo. Madamgo man lang ka, dinagko na. So on and so forth sa ministry. Magdamgo ka. Kaya ako nagsugod og damgo, Lord. Kining tanan ri amo na ning kuhaon, Lord. Damgo man na. Wa may nagkuyog nako. Magmata na lang ko ani para di ko magdamgo. This is a dream. Multitudes is a dream. Our expansion is a dream. And when we commit that to the Lord will make that happen in His time. Sa imong family, mag-dream ka. I-visualize nimo unsang mahitabo sa imong mga anak, sa imong mga people sa palibot nimo kini mao ni iyang destiny, mao ni iyang future. I-dream nimo na kay Lord because you have to dream big. Kabang sa acronym sa big kanang dream big. Kasi na si Micah, memorize na ni Micah mao na iyang gidream eh. Unsa to Micah ang dream big? Big, letter B, stands for? Ayan. Wa ba nakaso? Ayan, no? Beneficial to others. Others will think negative, but kay Bamon, beneficial na sa ila. One day, I choose my friends. Of course. And those friends that I know connected sila sa akong heart, dito na ako ginashare ang akong dream big. Beneficial sa ila. Ayaw i-share dun sa mga people nga wala kay connection. Dili na beneficial sa ila. Sikreto na siya. Kaya asa nimo ihatag imong dream? Sa imong family. I-share na imong dream. Sa mga people nga connected sa imo, sa inyong cell group, magtinug-anay mo din ang mga damgo ninyo. Kay maka-benefits na sa ila. Kay mga siya, ay, ako gamay ra kayong damgo. Padakon po na ako ni. Di na benefitan siya. Letter I, unsay but pasabot sa I, impossible to you. This is a dream. Magdamgo ka nga imposible sa imo. Kay kung magdamgo ka nga posible, di na nadamgo, trabahoan na okay na. Kanimin ka, nagtrabaho ka, ako magdamgo gid ko ba nga karong pizza 15 ako sweldo. Di na nadamgo oy. Magsweldo lagi ka kay nagtrabaho man ka. Ang imposible ka nang wala kay trabaho pero nagpaabot ko ba nga karong pizza 15 na imo hatag nako. Kana damgo na. Pero kung modul ka sa ako, pukahon ta ka, hoy, pagtrabaho, kaya ka na. You know what I mean? When you dream, it's a dream that God's mag-intervene siya. Kana nga dream. Kanang mauyog ang langit ba? Kanang mo report nito ang mga angel, maingon siya sa master, Master, Rabbi, ang imong anak ba, kuyaw giampo. Pati ang angel, magkurog-kurog, mag-report sa kay Jesus. Kay imposible pero imong gibungat sa prayer. Nya seryoso ra bagay ka, gihilakan nimo, nagluhod pagyud ka, nagdamgo ka sa imong kinabuhi nga Lord, gusto na ako ni mahitabo sa ako. Ang angel matarantar mag-report sa heaven. Impossible to you. Pero excited ka. Number 3, letter G. Pinaka-importante sa tanan. Glorifying to God. So dili day pataka nga damgo no. Dili day nga magdamguyog ko nga mahigugma ko niya. Unya na nakaasawa. Dili na nakaglorify kay Lord. Dili na siya mao. Wala na, crash diretso na. Si Satan ang may malipay ana. So kining number 3 very important. When you dream, be sure na makahatag og glory sa Ginoo. Kana bitong magsulti ka, Lord, gusto na ko ni. Unya na kay si kantot, unya kung mabot ni sa ako unsa man ni.
Para ni sa kahimayaan sa Ginoo. I-dedicate na ko ni kay Lord. Siyang malipay ni ini to glorify God. And I believe, pag ato ning i-practice, wala na imposible sa imo. O kung ikaw nagadamgo ka, nga nakakunik kay Lord, makakita ko nimo, excited ka. Nagalakaw ka sa dalan, there's a smile on your face. Moadto ka sa iyong pamilya, excited ka. Moadto ka sa iyong trabaho, mo-venture ka sa iyong business, gamay pa na nga business nagsugod, pero excited ka. Nga naman, you have a big dream. Vision is very important. Because the Holy Spirit, I tell you this again, the language of the Holy Spirit, kabamon sa visions and dreams. Ang Holy Spirit, makialam siya sa ato, pag doon na kay vision, o doon na kay dream, nga makaglorify sa Ginoo. That's the time the Holy Spirit will come. And make sure niya nga magmanifest na siya nga dream para sa imo. Shall we all stand? Let's dream again. Igsoon. Thank you, Lord. If you are blessed with this message this morning, come before the Lord. Come before Him. Come on. Open your mouth. Dream again. Move on. Padayon. Bisagon sa pangimong status sa kinabuhi karon igsoon, God is pouring out His rain. For may rain ba na? Winter rain ba na? Latter rain ba na? God is pouring out. The Holy Spirit is pouring out. I believe in that. And those who believe right now in this place, you will receive your portion. Rekindled nimo ang imong mga dreams. Nindot nga plano. Ay itong plano nga kanusa ka makabalos, kanusa ka nga makahimog dautan, ay dili to mao nga plano igsoon. But a dream that comes from the Lord. Ang damgo nga gikan sa Ginoo. I-visualize doon nimo imong family. Kung ikaw karon young people, i-visualize nimo ang imong life. Asa ka dadon ni Lord. Mag-dream kag mga imposible. Kay only ang Holy Spirit mag-move kung nag-start po ka og dream. Si Lord, grabe na yung dream sa ato. Grabe na yung plano sa ato. Jeremiah 29:11 pa lang, grabe na nga plano ni Lord. Pero paano na siya mag-connect kung ikaw dili ka mag-respond? That's why your commitment to the Lord is very important. Consistency in the Lord is very important. Kay base unyag time na nga i-deliver ni Lord ang imong mga damgo pero wala na ka. Mamiss na imo. Niya matingala ka sa uban lagi Lord, ako man to Lord nga damgo sa iya lagi niabot. Maingon si Lord sa panahon nga ako nang gihatagwa naman ka didto. Gipalocate ta ka wala man ka. Nga naman naa ka didto sa imong status nga nagpabilin nga discouraged, dismayado, nagbagulbol, nagreklamo. So dili maka-work ang presence ni Lord in bringing all those blessings because na arguments si Satan. Igsoon, by the grace of God, this is our heart's desire for the GCM family. That's why gina-prepare nato ang atong worship center for the spiritual atmosphere. Gina-prepare nato atong field diha sa palibot. Padakaan pa nato natong parking space. Kay one day, makita naman ninyo yung mga dreams. Inyong mga brand new, mga sakyanan nga nakaparking diha. Nagsugod naman na sa dream. And do you think carnal na siya? Dili. As long as connected siya sa kingdom. Lord, we stand in your presence this morning. Pouring out to your hearts. Lord, I dream together with this family, Lord, today. I dream with them
sa ilang family as well, biological family. Na walay usa man lang, Lord, sa among pamilya nga magpabilin nga dili mag-alagad sa imo. That's our dream, Lord. Where in fact, kung amo nang isipon ay mga pipila din karon nga murag imposible siya nga mahitabo. Pero mao nay pinakanindot, Lord, when we dream the impossibility. I know, Lord, na yung mga parents din nga naga-cry out sila sa ilang mga anak. Naga-join me sa ilang yan, Lord. Dili na mo ma-imagine one day, lahi ang ilang destiny, lahi po ang amo. Lord, dili mi mong sugot. That's why dili mi mag-undang mag-pray. Many a times, ma-misinterpret ang mga ginikanan sa tinguha sa mga anak. Pero Lord, let your grace flow. Ang mga parents, Lord, kahibalo sila mo handle ni ini with all humility as well. Lord, I know na yung mga young people din nga nag-dream sila nga one day makauban nila ilang ginikanan mag-worship. Murag imposible, Lord. Yes, this is a dream. Lord, na yung mga young people din nga nag-dream sila of becoming a husband kung siya lalaki, a wife, babae. Pero Lord, wala sila kasayod unsaon o kinsa man ang ilang mayong pares. Pero nagadamgo sila, Ginoo. Grant that, O Lord, today. Nga mag-prepare sila, mangandam sila. Lord, na yung mga business people na mo, Lord. Even kaming tanan, mahimo mi, Lord, na mga CEOs, Chief Executive Officers sa among kaugalingon ng mga businesses. Lord, that is just a dream. Humanly speaking, we don't know what mi kasayod unsaon. But magsugod migdamgo niya na, Lord. Lord, na yung mga gisugda na mga business people, Lord, grabe ilang mga dagko ng mga damgo, Ginoo. Pero dili nila buhato na on their own strength. They will depend on you. They will wait upon you. They will ask for the Holy Spirit intervention so that, Lord, one day those dreams will come to reality. Lord, nag-pray mi sa kabaguhan, real nga transformation. Imposible siya tungod kay nakita namong pipila sa among mga loved ones karon na pa sa bisyo, na pa sa kalibutanon na mga buhat. But Lord, we begin and we started to dream that, Lord, they will be recovered, they will be transformed diya sa imo. In the name of Jesus. And so on and so forth, Lord. Napay mga butang na dili nako na mention, but you know them all. You know them all because you're all-knowing God. Sa church, Lord, sa journey na mo sa family, we dream, oh God, for this area, Ginoo, nga vacant nga lot, Ginoo. Amo nang gidamgo nga one day, matukuran siya gambalay, Lord God, para sa imong kingdom use. Lord, naga-dreamy one day, Lord, ang mga parking area na mo, Lord, ma-filled up og mga sakyanan sa imong mga katauhan. Lord, nga naga-serve sa imo. Gamito nila, Lord, ang mga resources to advance your kingdom. Mas mapadali ang ilang visitation, mas mapadali ilang cell group, mas mapadali, Lord, ang ministry because you have empowered them sa ilang mga ginadream nga mga sakyanan, Lord. Kauban na, Lord, sa among ginadamgo. Og dili mi mo biya sa imo, the more mi maging faithful. Lord, na nagadamgo din ni Lord nga mahimo silang financial armor bearer sa church. Whenever there is a project, Lord, nga mong maisipan, Lord, sila ang nag-dream, Lord, gamita ko, Lord, ako ang mag-fulfill na nag-dream sa among pastor, Ginoo. Lord, thank you for that. Because all about you, Lord. After all, kini nga kayamanan, kini nga kwarta, biyaan man namo ni the day sa imong pag-rapture ka namo og mobalik ka. So mag-take advantage mi, Lord, samtang naa pa mi opportunity. Gamito namo ni Lord for the glory of your name, whatever nga expansion sa imong kingdom, Lord. Silyuhi kini, Lord, nga declaration, mupadayon mi, mag-move on mi regardless. Lord, patience, Ginoo, sa mong heart ma-develop, humility. Nabisan pa man namin makitaan nga mga kaulangon sa mga brothers and sisters. Yet dili mi ma-discourage, but instead we will dream with them that, Lord, makarecover sila. All for your glory, Lord. Blessed be your name, Jesus, today. Pagkasilyuhan na mo, Lord, ang among na-receive nga blessing sa imong word through this Holy Communion. I know, Lord, nga imo kaming gi-invite
para ma-reminded kami sa blood, ma-reminded kami sa imong body nga nagsuffer sa cross. Today, Lord, as we dream, let this dream be sealed by the blood of Jesus and by the suffering that you have on the cross as we remember them. So that we can say it again this morning, Lord, that when we dream big dreams, nothing is impossible with our God. Grant us today, Lord, as we will be refreshed by our communion with you, relationship with you, through this cup symbolizes your blood, through this bread symbolizes your body. Sanctify this element. In the name of Jesus we pray. Amen.